Jojo Cadiz, base sa information ko, nag-resign na rin. Ano ahensya mo? USEC ng Department of Justice. Alam mo ba na inalok sa kanya, oo, DOJ Secretary, USEC, DOJ Undersecretary siya. Inalok sa kanya, Pam, ang Justice Department bilang maging secretary, kapalit ni Boying Remulla. Pero medyo mahina raw ang loob ng isang Jojo Cadiz at hindi raw niya kakayanin yung pressure at syempre yung mga dikta-utos ang kung anong gagawin bilang Justice Secretary, tinanggihan niya ito. Hanggang napunta ito kay Vida, di ba? Yung ngayon, yung bagong Justice Secretary. And nag-resign na po siya. Ang tanong ngayon, abogado po si Jojo Cadiz. So, hindi porke resign ka na, maliligtasan mo to. At malaking bagay kung ikaw mismo magsasalita ka tungkol dito. Ang catch dito, dahil abogado ka, posible at pwede rin ika-disbar mo ito kapag nagsinungaling ka at kapag napatunayan na kabahagi ka at kasapakat ka rito ng anumalyang multi-billion pisong anomalyang ito. Marlon, bakit merong isang DepEd USEC sa pagkatao ni Trigib Olayvar ang involved dito sa DPWH mess and now Jojo Cadiz DOJ? Yes, DOJ is undersecretary siya. So ano ginagawa niya? Yes, and bakit ano siya? Multi-agency. Meron kang DepEd na nadidiktahan ng ang DBM, tapos meron kang Office of the Executive Secretary, tapos meron kang DOJ. Si Jojo Cadiz kasi pa, malapit talaga sa pamilya Marcos to. Mulat-mula, nung naging senador ang isang Bongbong Marcos, staff na siya. Mulat-mula, nung maging senador din ng Amy Marcos, alam ko tumulong din siya. So malapit ang Jojo Cadiz sa pamilya Marcos. So kapag malapit ka, magnanakaw ka na rin? Kung may pagkakatiwalaan ng isang Marcos Jr. patungkol sa ganitong pasabi at meron silang nagkakahinalaan na sa isa't isa na nabubukulan siya na mukhang ang kumikita lang Martin Romualdez at Saldico. So tapos wala na siyang ibang tao ngayon na talagang trusted person. Dahil ang isang, alam din naman natin, may dynamics din naman sa loob na dinadanas ang isang Sap Anton Lagdameo. May kanya-kanyang grupo dyan di ba? Jojo Cadiz. So, dapat magsalita. Huwag kang hindi lang dahil resign ka na, mananahimik ka. Hindi. Sisingilin natin, hanapin natin ang Jojo Cadiz sa anumang klaseng pagdinig, sa anumang klaseng sasampahan ng kaso. Gayon din yung bagong pangalan, Pam, yung Jocelyn Sereno. Na tao sa Martin Romualdez. Baka magtago ka na rin, ha? Kilala mo? At sa kanila, hindi. Hindi ko kilala, Pam. Hindi ko kilala. And, Pam, bago ko makalimutan, ha? Doon sa statement ni Saldico, di ba laging doon sa statement ni Saldico binabanggit si Yusek Bernardo. Tapos sa mga salaysay ni Yusek Bernardo laging walang Martin Romualdez doon. Dito balikan natin yung mga unang sinabi rito sa ika-4 na bidyong ito ni Saldico ang nakipag-usap kay Saldico para magkaroon ng 22% ang isang Martin Romualdez ay isang Yusek Bernardo. So, Yusek Bernardo, so talagang selective lang yung binibigay mong detalye, no? Talagang selective lang na hindi ka magbibigay ng anumang klaseng impormasyon na ikalalaglag ng boss mo na si Martin Romualdez. Take note sa sinabi ni Saldico, 22% ang Martin Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para kay Alcantara. So all in all, 25% ito, wala pa ito yung mga for the boys, wala pa yung mga, so ano pa mangyayari talaga sa proyekto? Kaya, walang kaduda-duda na karamihan dyan ghost project. Sino yung Marlon? Sino hindi makapagbanggit kay Martin? Yusek? Bernardo. Tatandaan din natin si Ping Lacson mas naniniwala siya sa mga kwento o salaysay ni Yusek Bernardo versus salaysay ni Saldico Dahil si Ping Lacson, hindi rin niya mabanggit yung the names who can't be named. Dahil ito, inabsuelto pa nga niya ang presidente, Marlon, sa sa isang session sa budget. Inabsuelto niya na ginagamit lang daw ng mga Yusek ang pangalan ng presidente ng Pilipinas. At kasama ron sa mga Yusek na yon ay si Adrian Bersamin. Siyempre, at saka si Olayvar, di ba? Ang At si Mena Pangandaman, secretary pala siya. Ang Mena Pangandaman. Di niya binanggit kasi dating Senate employee, dating Senate staff, di ba? And Pam, hanggang ngayon maingay yung mga retired generals kay Senator Ping Lacson kasi may pahayag siya na may nag-alok sa kanya na sumama para pabagsakin ng So, sino uli yung nagbunyag nung mga destabilizer? Pinangalanan nyo? Bakit ngayon? Senator Ping Lacson, national security po ang nakataya rito. Ikababagsak po ng Marcos administrasyon ang nakataya rito. Siguro naman meron kang moral obligation
para pangalanan, tukuyin kung sino yan nag-alok sa'yo na sumama ka sa kanila para pabagsakin ang Ferdinand Bongbong Marcos at patalsikin sa palasyo ng Malacanang. Ang nakakalungkot din na sinabi ni Senator Ping Lacson Marlon is hindi nila alam kung kailangan ba nilang ituloy pa ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee hearing. Di ba kasi daw magiging sub judice dahil nga meron ng mga kasong isasampa o isinampa. Eh ang argument nating pilit diyan Marlon, hindi in aid of legislation naman ang ginagawa ninyo diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Ano ang magiging conflict doon? Di ba? Ang nakakatuwa, yung mga nakalipas na Congress, no? Alam na alam to, ng mga kahit ng mga dating senador. Dati wala silang pakialam ng subjudice kasi ang kantama ka na in aid of legislation, di ba? Kahit ba nakasampa na yan, tuloy ang pagdinig. Attention, Senator Franklin Drilon, Senator Dick Gordon, sino pa ba mga buhay dyan? Tama ba to? Dati pinaglalaban nyo, kahit nga may mga nilalabas ng executive order ang palasyo ng Malacanang, Pam. May nilabas ang GMA, may nilabas ang PRRD. Nilabanan ito ng mga senador. Nilabanan ito ng mga mambabatas dahil pinipilit nila at pinuobliga nila na umattend sa pagdinig in aid of legislation yung mga ipinapatawag nila. Tapos ngayon, dahil mayroong mga nadidiin ang pangalan na malapit sa inyo o boss nyo, amo nyong tunay, ngayon bigla nyong ihinto ang Blue Ribbon Committee. Huwag ka. Pag nangyari yan, lalo lamang po magagalit ang taong bayan at lalo lamang magsisigaw ng Marcos resign ang sambayan ng Pilipino. Kasi kita-kita ang ginagawa nyong pagtatakip at